Sa aking buhay, Ikaw ang Diyos, O Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, hayaan mo purihin ka namin, O Diyos, ng aming buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, Panginoon, upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay. Ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso. Ako'y nilikha. Hayaan mo purihin ka namin, Panginoon. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Salamat sa iyo, Panginoon. Lahat ng papuri at pagsambay sa iyo lamang, Ama. Iaalay sa iyo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Malugod ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lahat sa akin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah, God. Iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, hayaan mong purihin ka namin, O Diyos. Hayaan mong dakilain namin ang iyong pangalan sa oras na ito, Ama. Walang ibang dapat itaas kundi ang iyong lamang pangalan, Panginoon. Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay tapat. Hallelujah, God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba namin ang iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah, God.
po ang aming papuri at pasasalamat po, Diyos. Sa aklat ng awit. Hello. Chapter 23 po, mga kapatid. Thank you, Lord, sa awit 23, verse 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landas doon ako inaakay. Kahit ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ika'y may handang dulang, ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. So purihin po ang Panginoon na tunay po na gusto ko lang pong bigyan ng kaunting paalaala sa atin na mula po nang tanggapin natin si Jesus, siya na po yung naging pastor po natin. Amen? Na hindi po tayo iniwan simula noon hanggang ngayon. At sa nakaraang isang taon nung nakalipas, hanggang ngayon na bagong taon, siya pa rin po yung kasama natin. Kahit naiwan tayo ng iba pang mga kasamahan natin, magkawatak-watak tayo, magkahiwa-hiwalay tayo, na dati tayo magkakasama, pero isang bagay po ang makita natin sa ating buhay simula nang makilala si Jesus, siya po ang kahit kailan di tayo iniwan. Sa hirap at ginhawa, siya po ang ating kasama. Siya po yung pupurihin natin ngayon. Amen? At ating sasambahin. Tayo po yumuko at manalangin. Aming Diyos at aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay na napakabuti mo po. Napakatapat mo, napakadakila mo. Wala ka pong katulad. Kaya karapat-dapat ka lang po naming purihin. Karapat-dapat naming paglingkuran ikaw, O Diyos, dito sa mundong ito. Dakilan Diyos, dapat lang naming itaas, sundin ang iyong kalooban, dito sa lupa katulad sa langit. Sapagkat Panginoon, kahit sa anino ng kamatayan, sinabi mo Panginoon sa aklat ng mga awit, na ikaw ay sasama po sa amin.
Kaya marami pong salamat sapagkat marami po sa amin ang nakaranas na halos kami po ay mapatda ng hininga dahil sa banig ng karamdaman. Dahil sa loob ng 1 taon na lumipas sa aming buhay, marami kaming kinaharap na pagsubok. Pero Lord, hindi mo kami iniwan kahit doon sa kami ay nakaratay, kami ay nakakaranas ng hindi magandang kondisyon ng aming katawan. Ngunit nakita namin, Panginoon, na hanggang doon ang iyong pangako ay tunay mong pinatunayan sa amin, O Diyos. Sapagkat doon pa man, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, hindi mo ibibigay ang iyong pagtatagumpay kay Satanas. Kaya ngayon, tinatamasa po namin, Panginoon, mula noon ikay aming tanggapin hanggang sa ikay muling bumalik, Panginoon, alam naming tataglayin namin ang iyong mga pangako. At ito ay sa mga taong nanampalataya, nakipagkaisa, naniwala, at sumunod sa iyong kalooban. Naghahawak ng banal na kasulatan, nagbubulay-bulay, nagbabasa, at lagi itong ikinagagalak at kinagigiliwan. Ama, salamat po sa napakayamang biyaya. Sukdulan sa langit ang nakalaan mong pagpapala sa iyong mga anak. Kaya hayaan mo, purihin ka namin ngayon. Tulungan niyo po kami. Itaas niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal Espiritu. Pagharian niyo po ng inyong kapangyarihan ang aming kalagitnaan at ang inyong presensya ay mapuno ang dakong ito, Panginoon, upang lalo kaming ma-inspire na kayo'y aming purihin, pasalamatan, dakilain, luwalhatiin. Panginoon, marami pong salamat. Ngayong umaga, hayaan mo ang taglay na lakas sa kaloob mo sa aming bago ngayon at bagong buhay. Ialay naman namin sa iyo bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Lord, salamat po. Aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus ang kinamin ng tagumpay. Marami pong salamat. Lahat ng anak ng Diyos, magsabi po ng amen. Palakpakan natin ang masagana, masaya, at masigla ang ating Diyos. Hallelujah! Amen! Thank you, Jesus. Amen. Mahal na mahal
buhay sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Kahit nagdurusa, si Jesus ang karamay mo. Ikaw lamang aming Diyos, papupurihan at pasasalamatan. Kahanga-hanga ang iyong ginawa, pag-ibig mo ay tunay. Ikaw lamang aming Diyos, papupurihan at pasasalamatan. Kahanga-hanga ang iyong ginawa, pag-ibig ko ay tunay. Kamay ay itataas, tanda ng pagsuko sa'yo ng buhay ko. Kami ay magsasaya sa ligayang nandaan. Ikaw lamang aming Diyos. Ikaw lamang aming Diyos, papupurihan at pasasalamatan. Kahanga-hanga ang iyong ginawa, pag-ibig ko ay tunay. Ikaw lamang aming Diyos, papupurihan at pasasalamatan. Kahanga-hanga ka, Panginoon. Ginawa, pag-ibig, kamay ay itataas. Kamay ay itataas, tanda na pagsuko sa'yo ng buhay ko. Kami ay magsasaya sa ligayang nadarama. Kay Kristo, ialay mo. Diyos, samba ang buhay mo. Sa gitna man ng bagyo, kay Kristo, payapang si Kristo ang patol ang kubrihan. Nakublihan sa oras sa pangangailangan. Kahit saan, kahit kailan, tumawag lang at tutugon siya. Kay Kristo, alay mo, pagsamba ng buhay mo. Sa gitna mo ng bagyo, hallelujah, man ng bagyo, kay Kristo, payapa ang puso ko, payapa ang puso ko, payapa ang puso ko, payapa ang puso ko. Hallelujah, God! Salamat sa iyo, Panginoon! Salamat sa iyo, O Diyos! Hallelujah, Lord! Maraming salamat po, Panginoon, sa kapayapaan. Na kahit nasa gitna kami, O Diyos, ng anumang pagsubok, Ikaw ay nananatili naming kapayapaan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Nasa kabila, O Diyos, ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagsalangsang, Panginoon, nanatili kang Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy at patuloy na pagtatayo mo sa amin, Panginoon. Ilang beses man po kaming tumalikod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kaming niyayakap, O Diyos. Patuloy mo kaming tinatawag, Panginoon. Napakarami, Panginoon, ang aming mga pagkukulang sa iyo. Subalit napakabuti mo, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay masumpungan mo po kami na karapat-dapat sa iyong harapan.
Sa oras na ito, Diyos, wala po kaming ibang itataas kundi Ikaw lamang, Panginoon. Ang iyong pangalan lamang ang aming itataas, Ama. Siyasatin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Hallelujah, O God. Malaya kang kumilos sa bawat isa. Sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na itaas ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Itataas kita.
Dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong pangalan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Ang iyong kadakilaan ay hindi kayang tumbasan ng kahit na anong bagay. Ang iyong katapatan ay mananatili magpakailanman. Yes, Lord. Mapalad ang mga umaasa sa iyo, mapalad ang mga nagpapakumbaba sa iyo, mapalad ang humingi ng tawad sa iyong ginawa, namamatay sa krus ng Kalbaryo para sa amin, at mapalad ang iyong ginawad ang pagpapatawad at pag-ibig. Nagagalak ang aming puso, Panginoon. Kapag kami umaawit, tinuruan mo kami kung paano sumamba. Kapag kami nananalangin, ipinadama mo sa amin kung gaano ka nakikipag-isa. At kapag kami nagpapakumbaba, ang iyong kaluguran ay ganun na lang, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Hindi mo ipinagkait ang iyong bugtong na anak para sa amin. At maraming salamat sa Santong Espiritu. Nananatili ang iyong kapangyarihan, dinadamayan kami, tinuturuan kami, sinasamahan kami, at pinagiging dapat mo kami sa bawat araw. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pasasalamat, sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Thank you, Lord. Praise your name, O God. Second Corinthians 8 po. Start ko na lang sa 1. 2 Corinthians 8, chapter 8. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumaan sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbigay. Sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Chapter 7 na po tayo. At sabi dito, ito yung pinakang natin, masagana kayo sa lahat ng bagay. Sa pananampalataya, sa pagpapahayag sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang-gawang ito. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo, ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya ito ang payo ko. Mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang 1 taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Kaya tapusin na ninyo Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya.
So makikita po natin ito para tayong, isipin nyo na lang na para tayong mga taga Macedonia rin, na dumaan din tayo sa, nung 2020, ay grabe po yung dinaanan ng bawat isa. Pero ang napakabuti po ng Lord dahil dito ang mga Macedonia po, kahit dumaan sila sa matinding kahirapan, nandun pa rin yung pagbibigay nila. Kaya nga ang sabi ni Apostol Paul, dito sa binasa natin ay tapusin natin. Kumbaga, kung ano yung inumpisahan natin last year, sabi ko nga, ang unang naisip namin dito ay, nung nag-sharean kami, ang daming nawalan. Pero siguro halos lahat sa atin, masasabi natin na ang 2020, napakaraming nadagdag sa atin. Napakarami nating testimony ng kabutihan ng Panginoon. At yung sa verse 12 na sinabi dito, hangaring magbigay. Alam po natin na kapag hinangad natin na kahit alam ng Lord ang katayuan ng bawat isa sa atin, hindi naman tayo hihingan ng Lord nang wala tayo. Kung ano ang meron tayo, yun yung ibibigay, yun yung alam ng Diyos na kaya nating ibigay sa Kanya. Naalala ko po minsan, kasi parang dumating ako sa point na bago ko naisip yung pagkakaloob, ay dumaan din po ako sa napakaraming testing, trial talaga. Kasi ang hirap talagang ng tithes. Napakahirap po kasi dumaan talaga ako sa time na talagang hindi ako nagbibigay. May time na nagbibigay ako, may time na hindi. Tapos, ang nangyayari sa akin, pag hindi ako nagkaloob, dalaga pa ako nito, pag hindi ako nagkaloob, nagkakasakit talaga ako, and 2 weeks akong hindi nakakapasok. At yung gamot na iniinom ko, ay yun yung amount na kinukupit ko sa Panginoon. At na-realize ko, nung nakita ko yon, Lord, ayoko na akong umiinom ng gamot, ayoko na ako saka ko na-realize na, Lord, tulungan mo ako na maging tapat. And then, pangalawa, pinag-pray ko yon, and then after nun, ang ginawa ko, naipon siya ng naipon. So sabi ko, Lord, nung kada sweldo ko, sabi ko, Lord, pahiram muna. So, hiniram ko, pero sinusulat ko. So, ito ang utang ko ngayong month na to, Lord, sa'yo. Lumaki siya. Lalong hindi ko na siya maibigay. Pero dahil dun sa hangarin ko na masunod ang Panginoon, dahil ito yung command ng Lord, sabi ko sa Panginoon, Lord, kahit ganyan kalaki na yung amount, dahil alam ko hindi natin maano ang Lord, madadaya. And then sabi ko, Lord, kahit na ganito kalaki ang amount, tulungan mo ako na mabayaran ko ito sa'yo. Ang nangyari, nagkaroon ako, yung pasyente ko, nag-LBM. So pag na-hospital, mas malaki yung rate ko, and maraming mga allowances yon. So, nung time na yon, LBM lang talaga siya, hindi ma-detect ng doktor. Bakit nag-LBM? So sabi sa St. Luke's, sige, test natin, ganyan. Hanggang sa tumagal ng ilang araw yon. Tapos nung kinumpute ko, yung salary ko dun sa St. Luke's, ay yun pa yun pambayad ko ng tithes. So nangyari nun, sabi ko, Lord, di malaki uli. Ayoko uling ibigay. Pero sabi ko sa Lord, Lord, ibibigay ko na po. So buong sweldo ko nun sa St. Luke's na, nung na-hospital yung boss ko, tapos ang diagnosis ng doktor, viral lang. Wala lang. So alam ko na yun ay paraan lang ng Panginoon para talaga makabayad ako sa Kanya. So kapag talagang hinangad natin na makasunod sa utos ng Panginoon, ang Lord pa rin yung hindi nyo maisip yung gagawin ng Panginoon. So tayo po ay magkaloob.
tayo tumayo at ituon natin ang ating mga kamay sa ating mga kaloob. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa mga financial na narito, Panginoon Lord, sa harapan mo na inilatag namin. Alam mo, Panginoon Lord God, ang kalagayan ng bawat isa sa amin, Lord God. Pero we declare, Panginoon Lord God, na itong 2021, Panginoon Lord God, ay mas marami kaming blessing, Panginoon Lord, na matatanggap, Panginoon Lord God. Lord, kung kami natapos, na-sustain mo kami, Panginoon, sa 2020, Panginoon, Lord God. Alam namin, Lord God, na sa mga darating pang araw, Panginoon, Lord, kami isusustain mo. Pagpalain mo, Panginoon, Lord, ang mga kaloob na ito na nasa harapan mo, Panginoon, na ito'y magamit, Panginoon, Lord, sa lahat ng aming mga kakailanganin sa church, Lord, sa aming mga Bible study, sa lahat, Lord God, ng mga needs pa, Panginoon, Lord, ng aming mga kapatiran. Pagpalain niyo po ang lahat ng nagkaloob. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang mga merong karamdaman sa oras na ito. Dalangin namin na abutin mo sila, Lord, ng iyong mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay, Panginoon, Lord God. You are our great doctor, Lord God. Ikaw ang aming mapaghimalang Diyos, Panginoon, Lord. Tunay nga po, Lord God, na anuman ang dumating, we live by faith, not by sight, Panginoon, Lord God. Na hindi kami matitinag, Panginoon, dahil kasama ka namin, Lord God. Ama, sa oras na ito, Lord God, pagpalain mo ang lahat ng nagkaloob, Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon, Lord God. Marami pong salamat, Lord, sa buhay na binigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Sa buhay, kalakasan, sa protection, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang tema po natin na tatalakayin, gaya ng dati, ay ang moving forward with the Word. Tema natin ng buong isang taon. Moving forward with the Word. Nung nagre-research po ako, ay nakita ko na yung forward na word ay nando dun sa Lucas chapter 2. Yung noong idinedicate ang Panginoong Hesus sa templo. Yun. Sa kaugalian ng mga Hudyo, ang Panginoong Hesus bilang lalaki, pagka 8 taon na, siya ay bibigyan ng pangalan. Pag binigyan ng pangalan, ibig sabihin, tinutuli. 8 days, pagkatapos ipanganak, ay tinutuli. Ang Diyos ay magaling. Ang Diyos ay mabuti. Bakit tinutuli ang batang lalaki sa 8 taong gulang, ay 8 araw na gulang? Napatunayan po ng mga scientist, yung 8 araw, nabanggit ko na po ito dati, uulitin ko na lang po, sapagkat ang Diyos is the greatest scientist. Yun po yung panahon sa edad ng isang lalaki, yun yung pinakamataas na antas ng vitamin K sa katawan ng isang tao. At kapag mataas ang vitamin K, madaling maghilom ang sugat. Kaya po pinili ng Diyos ang 8 araw, ang pang-8 araw, para sa pagtutuli. At hindi lang yon ang kadahilanan kung bakit naando doon sila sa simbahan. Pangalawang dahilan ay si Kristo bilang panganay, siya ay pag-aari ng Diyos. Yung every firstborn
ay pag-aari ng Diyos. Ano? Unang panganak na baka, pag-aari ng Diyos, iaalay mo sa Diyos yan. Ibibigay mo. Kung hindi, kung gusto mo, tutubusin mo. Doon sa halaga niya. Ano? Ganun po. At pangatlong kadahilanan ay yung after 30 days ng kapanganakan, babalik uli sila sa templo para sa seremonya ni Mama Mary. Kasi pagkatapos ng 30 days after birth, yung merong gagawin sa templo na ceremony, na ibig sabihin nun, malinis na siya. Kasi ang babae, pagka lalaki ang anak, nag-i-spotting pa raw yun. Nag-i-spotting. 30 days, mag-i-spotting pa. Pag babae ang anak mo, 60 days. Ang spotting, ano? Oh, correct. Sabi ng nurse, oh. Correct, di ba? Kasi sabi sa Bible, pag babae ang anak mo, yung cleansing ceremony mo ay after 60 days pa. Pero dahil lalaki ang Panginoong Yesus, 30 days lang. Kaya sila nagbabalik at sa loob ng 30 days na yan, o kaya siguro doon dumating yung mga pantas. Kasi hindi pa sila nakakaalis eh. Hindi pa sila pwedeng umuwi ng kanilang barangay. Kasi kailangan pa sila doon para matapos lahat ng mga seremonya na kanilang gagawin. Ang title po, bago pala tayo magpalaot, tayo muna manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat muli sa Sunday na ito na aming gugunitain muli ang dedication ng Panginoong Yesus sa templo, sapagkat ito ay significant sa buhay ng Panginoong Yesus. Kaya Panginoon, gamitin mo ang aking dila, gamitin mo ang aking isipan, Panginoon, upang daluyan ng iyong mga salita. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, at ikaw ang makita at hindi ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. At napakahalaga sa bagong taon na tatalakayin natin muli, i-review natin ang kasaysayan ng Panginoong Yesus, sapagkat ang Panginoong Yesus ang dahilan kung bakit po tayo naandi dito. Hindi lang dahil sa bagong taon, kundi araw-araw. Ito ay matatagpuan sa Lucas chapter 2 verse 36 hanggang 38. Ito ang text natin. At ang title natin ay The Message, the Messenger, and the Receiver. Ang mensahe, ang mensahero, at ang nakatanggap ng mensahe. Basahin ko po sa Luke chapter 2 verse 36. There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagbasa sa kanyang kasulatan. Looking forward, sapagkat ang theme natin ay moving forward with the word. Si Ana, na isang balo, ay hindi na umalis ng templo. Sapagkat doon sa loob ng templo, may mga bahay po doon. May bahay ang mga pare, may bahay ang mga yung mga Levites na naka-duty, at siya ay palagi na lang nandun. Sapagkat bilang propeta, sinabihan sa ng Diyos na hindi rin siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita. Kaya looking forward siya.
Tayo kaya, looking forward din kaya tayo? Amen. Kailangan nating maging looking forward sa Panginoong Yesus. Ano? Ang Panginoong Yesus, ang tanging rason kung bakit siya ay nabuhay. Siya ang tanging rason kung bakit hindi rin na rin siya nag-asawang muli. Kasi full-time, full-time ang kanyang pananalangin. Ang pananalangin doon sa Jerusalem nung kanilang kapanahunan ay isang full-time na trabaho. Naalala nyo, meron silang mga Nazarite, di ba? O sa Hindu culture, marami yan. Yung tinatawag nilang sadhu. Hindi nag-aasawa. Walang ginagawa. Ang ginagawa lang mag-intercede, mag-yoga. Dito sa mga Kristiyano, walang ganon. Pero sa mga Hudyo, meron. Meron silang mga Nazarite. Ang ginagawa lang noon ay manalangin, wala nang ibang gagawin. Ganon din po si Prophet Anna. Noong unang bago dumating ang Panginoong Yesus, nag-assign siya ng mga intercessors. At isa dito ay si Prophet Anna. Gaano ba kahalaga ang pagiging intercessor? Kasi nga po, ang mga kaaway, mayroon din pong plano. Naalala niyo po ba si Daniel? Nananalangin siya, pero yung anghel na naghatid ng balita ay hinarang ng mga kalaban. Kaya hindi nakarating kagad yung sagot. Kaya gano'n, Kailangan meron talaga mag-intercede. Kung meron tayong malaking project, kailangan meron nananalangin, may nag-i-intercede para hindi hindi mahadlangan ng kaaway yung ating panalangin, yung sagot sa ating panalangin. Naalala ko po, ang Panginoong Yesus at ang Biblia ay palaging inaatake ng mga hindi nananampalataya. Na habang tayo ay nagba-Bible study, ay merong talagang mga dumalabas na mga question na hindi naman related doon sa topic na ating dinidiscuss. Kung kayo ay nagba-Bible study, alam nyo yun. Kasi may mga tanong-tanong dyan na hindi related doon sa pinag-uusapan nyo. Nagagaya nga nyo experience ni Pastor Obet na meron daw di umano na chismis na ang Panginoong Jesus at si Mary Magdalene daw. Kasi may mga librong nasulat, May mga nasulat na gano'n At hindi raw isinama sa Biblia kasi nga daw, para daw hindi masira ang imahe ng ating Panginoong Jesus. The message. Next slide. The message. Ayan. Ang mensahe. Sa text na nabasa natin, ang pinakamahalaga ay yung mensahe. Si Prophet Anna ay naghihintay dahil meron siyang natanggap na darating ang mensahe. At sino yung mensaheng yon? Ang Panginoong Jesus. Matatagpuan natin yan sa ating verse na tinalakay. At meron tayong supporting verse dito sa Colossians chapter 1 verse 15. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers,
or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all the fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Noong habang binabasa ko po ito, naalala ko din po yung verse ni Pastora Lee nung mga nakakaraan. Hindi itong nakaraan, ha? Yung Isaiah chapter 9 verse 6. Nando doon, matatandaan nyo, tinawag na Everlasting Father ang Panginoong Yesus. Tinawag na Prince of Peace. Mighty God. Nando doon yung katangian ng Trinity. Nando doon yung Mighty God. Bakit tinawag na Mighty God? Ipapanganak na anak. Tapos, Everlasting Father. Prince of Peace. Kasi, yung Prince of Peace, dahil nga ang tao nung nagkasala, naging kaaway ng Diyos. At dahil siya ay dumating, yung pag-aaway na yon, kapag ka ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Yesus, hindi ka na kaaway ng Diyos. Sa verse 20 ng Colossians, and through him to reconcile to himself all things. Ayun, reconcile, yung word na reconcile. Kasi dati, hindi tayo na-reconcile sa Diyos. Ngayon, dahil kay Kristo, tayo ay na-reconcile. Reconciliation. Yan ang isa sa mga message na natanggap natin. Dahil sa Panginoong Yesus, tayo ay na-reconcile. Hindi na tayo kaaway ngayon ng Diyos. Wonderful Counselor, sabi sa Isaiah chapter 6. Basahin ko po yung Isaiah chapter 6. For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Siya ang reason kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Dahil sa tradisyon. Pero darating ang panahon, kasi alam na rin natin, alam na natin yung totoong kapanganakan ng Panginoong Yesus. Pero dahil nga sa tradisyon, pinagpapatuloy lang natin yung December 25. Yeah. Next slide, the messenger. Sa Luke chapter 2 verse 38, coming up to them, at that very moment she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Saan natanggap ni Ana yung mensahe? Marami po tayong mga mensahero sa Bible nung kapanganakan ng Panginoong Yesus. Una ay ang mga anghel. Yung mga anghel. Sila yung unang mensahero. Sinabihan nila si Gabriel. Si Gabriel. Sinabihan niya si Mama Mary na mayroon siyang ipapanganak na anak ng Diyos. Pangalawa, mga anghel din
ang nagsabi sa mga shepherds, yung mga pumapastol, mga anghel din. Saan galing yung mga mensahe ng mga anghel? Galing sa Diyos. Ang mensahe ng mga shepherds, galing sa mga anghel, galing din sa Diyos. Ang mensahe na ipinadala sa mga pantas, galing sa bituin. Ano? Kaya, kuminsan ang Diyos gumagawa ng ibang, hindi lang iisa ang paraan ng Diyos para magbigay ng mensahe. Pwede siyang gumamit ng anghel, pwede siyang gumamit ng mga tao, pwede siyang gumamit ng mga bituin. At kagaya ng sa mga mago, ang bituin. Si Ana, saan galing? Siyempre sa Diyos. At hindi lang yon ang ginawa ni Ana. Noong siya nakita niya ang Panginoong Yesus, ang sabi dito, nagpasalamat siya sa Diyos at spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Pinamahagi niya ang kanyang natanggap na balita sa mga tao, sa mga taong naghihintay din, mga taong looking forward sa redemption ng Jerusalem. Redemption, ibig sabihin yung salvation. Salvation ng Jerusalem, yun ang ipinamahagi niya. Next slide, the receiver. Yung receiver. Luke chapter 2 verse 25. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple courts when the parents brought the child Jesus to do for him what the custom of the law required. Yan. Merong ding isa na lalaki. Ang pangalan ay Simeon. Kagaya ni Ana, siya ay naghihintay din nang hindi daw mamamatay. Ang sabi sa kasaysayan, si Simeon ay isang pari. Kaya niya binuhat ang Panginoong Yesus kasi yun yung trabaho niya. Siya yung magdededicate kay Jesus. At sangayon sa mga kasaysayan din, dahil nga hinihintay niya, sa paghihintay niya sa Panginoong Yesus, inabot siya ng 200 years. Nagulang. Ganun na po siya katanda. Uugod-ugod na. Sapagkat sinabihan siya ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Panginoong Yesus. Tayo kaya? Naghihintay kaya tayo sa ating salvation? Natanggap na po natin ang ating salvation. Pero meron pa po tayong isang gagawin na, sige po, next slide. At tinatawagan ko na po ang ating mga musicians sa ating para sa ating conclusion. Sabi sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like.
But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Oh, sabi dito, do not merely listen. Huwag lang daw tayong makikinig. Kapag ka tayo ay nakikinig lamang, we are deceiving ourselves. Oh, deceiving, dinideceive lang daw natin ang ating sarili. Ang pangalang Simeon, ang ibig sabihin, may Bible definition ng Simeon. Ito ang ibig sabihin ng Simeon. He that hears or obeys what he has heard. No? Sa Tagalog, ang ibig sabihin ng pangalang Simeon ay siya na nakikinig at nagsasagawa ng kanyang narinig. Pag tinawag ka ng Diyos na Simeon, ibig sabihin nakikinig at ginagawa mo ang kanyang sinabi. Kaya napakagandang pangalan. It's an honor to be called Simeon. Tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba si Simeon? Sapagkat ang Diyos, kapag ka pinakinggan lang natin ang kanyang salita at hindi natin ginagawa, dinideceive natin ang ating sarili. Kaya ating pag-isipan ang mga bagay na ito. At habang tayo ay nag-iisip, awitan muna natin ang Panginoon. Pag-ibig mo'y wagas at walang kabanda sa aming puso, sa aming buhay. Papuri't pagsambal ialay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhati
tapat ka ngang tunay sa amin, sapagkat ibinigay mo sa amin ang iyong buhay. Ikaw ay ipinanganak upang kami ay ma-reconcile, Panginoon, sa iyo. Ikaw ay ipinanganak sapagkat ikaw ang everlasting Father. At ikaw ang aming Ama. At bilang ganti, O Diyos, susundin namin ang aming mga narinig sa iyo. Susundin namin, Panginoon, ang mga ipinapagawa mo sa amin. Sapagkat kung hindi, O Diyos, sinabi mo sa iyong salita, dinideceive namin ang aming mga sarili. Kaya, Panginoon, nandito kami sa iyong harapan, O Diyos, kagaya ni Simeon. Susundin namin ang mga ipinapagawa mo sa amin bilang ganti sa iyong mga kabutihan sa amin, O Diyos. Ipapamahagi namin ang iyong mga salita sa ibang tao. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, at kami buhay pa. Salamat, Panginoon, at sinorvive mo kami sa buong pandemyang ito. Salamat, Panginoon, at kumakain pa kami ng 3 beses isang araw, O Diyos. Salamat, Panginoon, at may mga taong pitinalaga ka upang tumulong sa amin kapag kami ay nahihirapan. Salamat, Panginoon, O Diyos, sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng trabaho habang ang aming habang ibang tao, Panginoon, ay walang hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. At bilang ganti, O Diyos, ang aming buhay ilalaan namin, O Diyos, para sa iyo. Para sa iyong mga salita, para ipahayag ang iyong magandang balita, ng iyong kapanganakan at ng kaligtasan na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin at sa ibang tao na handang tumanggap sa iyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa makapangyarihan at matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bilang mga lingkod, igalangan natin ang ating mata sa bawat isa. Tingnan yung iyong katabi, tingnan din ang likod. Sige, tingnan nga po, maganda yung tinitingnan. May nakita kayo ngayon na pwedeng hindi mo nakita ng isang linggo, at meron ka namang nakita ng isang linggo na kahit ikutan mo ngayon, hindi mo nakita ngayon. Tama? Tama po ba? Ibig sabihin, ang problema ng buhay natin ngayon na naging resulta ng pandemya nung tayo 7 buwan na nahinto sa gawain, nahirapan ang iba na mapanatili ang init ng pananampalataya. Upo muna nga ng 3 minuto lang. 35. Pagdating ng 9:35. At dahil ang topic ni Brother Ruel, the message, ay merong messenger at merong deliverer. Ang mensahe, merong magdadala ng mensahe at meron siyang ililigtas. So, yun yung ating responsibility sa bawat isa. Kaya kung inumpisahan na meron kayong nakita ngayon na hindi nyo nakita ng isang linggo at nakita nyo ng isang linggo pero hindi nyo naman nakita ngayon. Ang problema ngayon ay consistency. O yung hindi kagaya noong tayo bago magpandemya, talagang linggo-linggo ay mainit ang bawat isa. Napansin nyo ba yun ngayon? Lalong-lalo na ang mga may edad ay hindi na makabalik.
yung mga 67, 68, ay ang sagot ay, bawal kasi. Pero nasa palengke, nasa labas, nakikipagkwentuhan, nasa kung saan-saan. Pero yung kanyang responsibility na mapainiting muli ang kanyang pananampalataya, hindi na nila magawa. Kahambawa, sasabihan siguro natin minsan po pwede naman kayong umattend. Hindi naman kasi kapag ito'y necessity ng iyong buhay, sinabi din naman yun ni Harry Roque, ikaw ay may responsibilidad sa buhay mo, gawin mo, hindi siya bawal. Katulad nga ng mga nagdeboto ng Poong Nazareno, nagkakandalulod sila, sinungaling sila sa pagsasabi ng kanilang edad, magawa lang nila yung kanilang pananaw na kapag ako hindi ko sinira yung aking panata, ay mangyayari ang aking ibig. Pero ang tunay na mensahe ay merong mensaherong dumating na si Jesucristo, at ang kanyang mensahe ay meron siyang ililigtas at iniligtas tayo. So tayo ngayon yung receiver, the message, the messenger, and the receiver. Tayo yung naka-receive ng mensahe. Hanggat tayo nasa lupang ito, may responsibilidad tayo na ibahagi din yung ating naririnig sa bawat linggo. Kaya ko po binanggit yan, lagyan natin ng responsibility ang bawat isa. Kasi kahit kaming mga leader at yung mga may hawak ng area na kung saan kayo ay naroroon, may nananalangin po sa inyo na ma-overcome nawa na pagdating na linggo ay hindi late, dumating, na kahit may sagabal at may pang-abala ay mananatiling, hindi, uunahin ko. Okay, meron ako appointment, pero uunahin ko muna ang Panginoon dahil linggo ngayon. Yung magiging paninindigan niya yun sa kanyang buhay. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin ay may responsibilidad ipanalangin. Yung nakita mo na, bakit siya wala ngayon, pero nakita ko siya ng isang linggo. Tulungan niyo po ang mga lingkod ng Panginoon sapagkat ang bawat isa ay lingkod na ipanalangin niyo yung ating paligid na bago dumating na linggo kung bawat inyong kaibigan sa messenger na, kapatid, bukas bago dumating ang umaga, nakahanda ka na ba? Sabay tayo. Nakuha niyo po ibig sabihin? Responsibility natin yan. Kasi hindi natin siya tungkulin gawin para sa ating sarili lang. Tungkulin natin siyang gawin para sa ating Panginoon na napakatapat na tayo pinagpapala, iniingatan, at naging matatag. Kasi tayo nananatili ibig sabihin, nagre-respond ka kasi sa salita ng Espiritu Santo o yung conviction. Malalim sa iyong puso, sa ating puso, yung kanyang salita na, linggo ngayon, hindi ako kailangan umabsent. Maliban na lang talaga sa napakatinding kadahilanan. Pero ang hindi ako dapat umabsent. At dahil sa paninindigang yan, ibahagi natin yung init na yon dun sa iba. Samahan niyo po kaming manalangin. Doon na lang din po una sa inyong family, sumunod dun sa inyong area, at sumunod dun sa inyong mga kaibigan na alam niyong close kayo na narito rin sa church. Handa ka na ba? Okay, babating niyo sa umaga. Good morning, sabay tayo mamaya, o kaya ay magkita tayo sa church, wag ka mawawala. Pwede ko bang asahan yon? Na maging responsibility ng bawat isa na ipanalangin. Kailangan po namin kayo. Kailangan namin ng inyong tulong sa salita, panalangin, at gawa. Kasi hindi humihinto yung mensahero, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi humihinto yung nagpapatotoo, ang trabaho ng Espiritu Santo, at lalong hindi humihinto kailanman ang Panginoon sa kanyang adikain na iligtas ang lahat ng kanyang nilikha. Wala siyang pinili. Ang lahat ay ginawad niya ang patawad, kaya't lahat ay dapat magbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paggawa, sa pananalangin, pagbibigay ng paalala sa ating mga kapatiran, at gawin natin yung responsibility na narinig ko ang mensahe, ipapasok ko yun sa aking kapatid, kamanggagawa at kaibigan, at sa lahat ng kahit na sinong tao, lalo na yung nangangailangan sa Panginoon. Kasi tayong lagi nangangailangan sa Panginoon, patunay na lagi natin natatanggap. So tayo po'y tumayo, at dalangin ko na gawin siyang, gumagawa din lang ng New Year's resolution gawin siyang isang malalim na tungkulin sa kanyang sarili. Sabi nga ng Panginoon, kung anong ginagawa mo sa sarili mo,
Kung anong ginagawa mo sa iba, ikaw rin ang tatanggap. Kung mananatili tayong napakatapat sa pananalangin para sa ating kapwa at pagpapaalala sa kanila na maging matatag sa pananampalataya, sabi ng kanyang salita, ginawa mo yan sa iyong sarili. Isa. Ikalawa, ginawa mo yan sa iyong sambahayan. At ang pangatlo, ginawa mo yan, ginawa mo yan sa Panginoon, tatanggap ka ng pagpapala, at tatanggapin din niyan ng iyong buong sambahayan. Kaya walang paglilingkod at paggawa kahit sa pananalangin na hindi ka mag-aani ng pagpapala at katagumpayan. Lahat ng ginagawa natin, sabi ng Panginoon, ibabalik ko yan sa iyo. Yung matitigas na ang ulo, halimbawa, o kayo kinagpe-pray para sa iyong paligid, pero ang iyong pinanggalingan ay malayong lugar, sabihin na natin sa parting Bisaya o Mindanao, ginagawa din ng Panginoon sa mga mahal mo sa buhay kung anong ginagawa mo dito sa Laguna. Huwag kalilimutan, kung saan ka, what you sow, you will reap. Kaya aanihin din niya ng iyong buong sambahayan. Kaya kung sinasabi natin, mahal ko ang aking sambahayan at ang aking pamilya, mahalin mo yung iyong kapwa, sabi ng Panginoon. At i-receive ang pagpapala ng iyong tunay na sinasabing mga mahal sa buhay. So tayo po ay inaanyayahan kung samahan tayo ng Panginoon. Pag kasi tayo ay ang tawag doon, may panata, di ba tinataas natin ang ating kamay? Amen? Kaya ba? Pwede bang itaas ang kanyang kamay? Bilang pagsabi sa Panginoong, tulungan niya tayo una sa lahat na magawa natin ito. Ang ating unang gagawin ay responsibilidad na ipanalangin ang bawat isa at alalahanin at hikayatin silang manatiling linggo-linggo ay present kasama natin sa pagsamba. Pwedeng may paalala sa inyong isip ang Panginoon at dalangin ko, samahan tayo ng Panginoon na magawa natin ito faithfully bilang pangako ng paglilingkod sa Panginoon simula sa araw na ito. Araw-araw po yung ginagawa. Panginoon, pwede po bang ulitin? Panginoon, nagpapakumbaba po kami. Kung kami po ay nalulungkot, kapag hindi namin nakakita ang iba naming kapatid, alam namin ganun din ang iyong damdamin. Kaya maraming salamat. Nadadama namin ang iyong nadarama. Dahil dito, tulungan mo po ako na maging responsable sa pananalangin para sa aking kapatid, kapatiran, pamilya, at maging sama-sama man ang aking loob. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat na ang paraan ng pananalangin ay gagamitin mo para ako'y umunlad, lumago, at maging matagumpay na mananampalataya. Samahan niyo po ako, samahan niyo po kami sa aming pagkakaisang panalangin ng responsibilidad para sa aming kapwa at sa aming sarili. Bilang inyong mensahero at tagapagdala ng mabuting balita, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos, thank you Lord, sa Diyos na nakarinig, sa Diyos na aming saksi, kasama ang inyong Santong Espiritu, kami po ay nagpapakumbaba. Kung hindi mo kami sasamahan, hindi po kami magiging tapat na katulad mo. Pero dahil sa aming pagpapakumbaba at pagdalangin may pagkakaisa, pagindapatin mo po kami at palagi naming maalala na mayroon kaming tungkulin sa aming sarili, sa aming kapwa at lalong higit sa inyo para sa aming mga kapatid. Patnubayan mo po kami at pag-anihan mo ang aming pagkakaisa sa umagang ito ng pananalangin at gabayan mo po kami. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. God bless us. Marami pong salamat sa bawat isa na nagtagumpay sa umagang ito. Ginawa po namin na meron kayong pinilapan dahil kalimitan po, meron tayong panahon na marami at meron tayong panahon na kakaunti. Hindi na po talaga tayo umuunti ng kagaya ng dati. Marami pa rin po tayo. At dahil isa't isa ay may darating na po yung mga binabible study na mga magiging first time na a-attend sa church, naglagay po kami ng pinapilapan kung sino ang magiging 8 to 9
9:30 o to 10, at 10:30 to 12:30. Kasi kailangan po natin sundin ang ganito laging dami. Yung social distancing, kailangan po nating sumunod sa pamahalaan. Namigay po kami niyan dahil i-divide po namin ang worker, i-divide din po namin yung tao. Meron pong a-attend ng pang 8 to 9:30 to 10 at 10:30 to 12:30, dalawang service. Hindi na po natin ginawang hapon yung isa para isang diretsyo ng gawain. Meron lang po kaming isang oras na linisin ang silya, i-disinfect, at makauwi na kayo at antayin naman yung susunod na batch. So, praying po tayo ngayon na magdodoble ang ating dami. Amen. So, by faith, gagawin na natin yan upang ipakita ng Panginoon. Kasi mapapapata kayo ng meron kayong pang 8 o'clock to 10 at meron din namang oras na pang 10. Makikita naman ninyo yan sa ating resulta. Ipopost po natin. At masarap na makitang, sipin mo, nag-8 to 10 ako, pero meron pa kaming kasing dami namin, double, nung 10:30 to 12:30, na ganun din. Kaya, ibig sabihin, answered prayer, ang tayo, answered prayer din ng Panginoon, at nagawa pa natin yung ating responsibility. So, inaantay po namin yung inyong sagot, ipasa nyo po muli dun sa mga connecting, dun po sa mga answers natin, at pagkatapos, malalaman po ninyo kung sino yung mga, makikita ninyo kung sino yung pang 8:30. Hopefully, magawa po natin yan na bago magtapos ang buwang ito, kung kinakailangan na. At kasi mag-anniversary po tayo next month. Kaya, kailangan na nating i-maintain na sila ay nakakarating ng church. Amen. Sasabit nyo po yan at amin po silang aayusin. So tayo po yung manalangin ng pasasalamat. Amen? Pwede ba muna isang awit ng tagumpay? Yes, Lord. Thank you, Lord. Sa ngalan mo, Panginoon, ang lahat ng nabiriwang, ikaw ay kapiling ngayon.
So, God bless po sa bawat isa at amin pong i-announce kung kailan po mag-i-start yung ating second service. Sa mas madali